morning, everyone. My name is Andrea Arvillarba, and my groupmates are Charming T. Soriano and Raven G. Tong from BSIT2C. And today, we are going to present to you our final project, which is the Student Information System. So first, gumawa kami ng main class. Yung main class ng program namin, dito yung pinaka-entry point ng application. So ibig sabihin, sa main magsisimula yung execution ng buong program. Since alam naman natin na yung main method ay required sa lahat ng Java applications, kapag nirun natin yung program, dito na papasok yung execution. Sa step 1, which is itong set look and feel, dito natin sinusubukang i-apply yung system theme ng OS natin para na rin maging applicable yung user interface sa Windows, Mac, and etc. Kapag naman nagkaroon ng error sa pag-set ng look and feel, ipiprint lang natin yung console para ma-check natin kung ano yung error niya. Next, dito naman sa step 2, ipinapakita natin yung login window. Ginamit naman natin yung invoke later keyword para siguradong UI thread ang mag-handle ng swing components natin. Gumawa din tayo ng JFrame para sa login screen. Tapos, kapag sinara natin yung login window, magsasara din yung buong program. Nag-set din pala tayo ng size ng login window, which is 700 by 700. Pagkatapos, isi-center lang natin siya sa screen. After that, gumawa din tayo ng login form instance para may callback na magra-run kapag naging successful yung login natin. Tapos, isasara natin yung login window into login frame.dispose, open and close parenthesis, tapos semicolon. Pagkatapos niyan, bubuksan natin yung main system window, which is itong dashboard at iba pang mga forms. Dito rin ipinapakita ang main application window, which is itong mainframe.set visible, open and close through. Idadagdag na rin natin yung login form sa login window. Tapos, ipapakita rin natin yung login window. Charming. Basura. Sto yo. Something happened there. Stop coming kaya record. Ito naman yung custom button class natin. Ang purpose nito ay siya yung gumawa ng buttons na pare-pareho ang style sa buong system para maging uniform at hindi magmukhang sabog yung design ng user interface natin. Yung custom button, yung constructor ng button na. Ulit, main. Makakay ko. Ito naman yung custom button class natin. Ang purpose nito ay siya yung gumagawa ng buttons na pare-pareho ang style sa buong system. Para maging uniform at hindi magmukhang sabog yung design ng user interface natin. Yung custom button, yung constructor ng button natin. And yung text keyword naman, yung label na ipapakita sa mismong button. After that, magtatawag sa parent constructor, which is yung JButton, para maset naman yung text. Nag-set din pala tayo ng font na gagamitin natin sa button, which is itong Tahoma. Plain style siya,
tapos size niya 14 para simple at malinis lang tignan. Sinet din pala natin yung color nito into white para makita sa colored background. Nag-set din tayo ng background color ng button na galing sa kulay class para maging consistent yung theme sa buong system natin. Pagkatapos niyan, in-off natin yung default focus indicator, yung dotted outline, para mas maging neat at hindi default Java tingnan. And in-off din pala natin yung default border ng JButton. Gumamit tayo ng custom style na set border painted open and close parenthesis false. Pinalitan din pala natin yung cursor into hover and kaya hand cursor siya para maging clickable yung mga buttons. Sinet din pala natin yung content area field sa true para maging ensure yung background color na fully drawn. Ginawa din nating solid yung background para walang transparency. Yung public void set button color, ito yung pang-change ng kulay ng button kung kailangan. Halimbawa, red ang color kapag delete, tapos green naman kapag save, and etc. Go. So next naman, yung pag-set ng controllers natin. Ito yung custom scroll bar class. Ginagamit natin to para gumawa ng modern looking na scroll bar. Yung default na scroll bar ng Java, pangit siya for us, kaya i-customize natin sa public class custom scroll bar extends JScrollBar. Tapos, yung constructor, wala siyang parameter kasi default settings lang. Sinet din natin yung UI into custom modern scroll bar UI class natin. Ito yung mag-handle ng actual painting ng scroll bar. Sinet din pala namin yung preferred naming size into 8 pixels lang na width and height para na rin maging slim lang yung scroll bar para hindi siya maging bulky. Nagset din kami ng background color into light gray. After that, isinet naman namin yung unit increment into 16 pixels per scroll. Ito yung distance ng pag-scroll pag nag-arrow key or scroll wheel tayo. Tapos sa private static class modern scroll bar UI extends basic scroll bar UI. Ito yung inner class custom UI para sa scroll bar. Nag-extend siya ng basic scroll bar UI para maging override yung appearance niya. Next naman, ito naman yung method para i-configure yung colors ng scroll bar. Tapos naman yung thumb color, ito yung kulay ng draggable part, yung slider mismo. Next, yung thumb dark shadow color, ito yung shadow ng thumb para may depth siya. Tapos naman yung this.thumb highlight color equals kulay dot caviar. Ito yung thumb highlight color ng thumb natin. Tapos, sinet din natin yung background track kung saan nag-slide yung thumb into light gray. Ito naman yung method para gumawa ng decrease button, yung arrow pataas. Pero kung gusto natin walang buttons sa size, maglagay lang tayo ng 0 size lang. Tapos i-return lang natin siya into 0 size button.
Same lang din yung concept para i-increase yung button, yung arrow pababa naman. Tapos, i-return lang din natin yung zero size button. Tapos, sa private JButton create zero button, ito yung helper method para gumawa ng invisible button para tanggalin yung arrow button sa scroll bar. Gumawa din kami ng blank button, which is itong JButton, button equals new JButton. Isinet din namin lahat ng dimensions to 0 to invisible siya. Tapos ni-return yung button. Meron din method para i-paint yung thumb, yung draggable slider. Gumawa kami ng graphics 2D object, mas advanced na drawing API. Tapos, ini-enable din namin yung anti-aliasing para smooth yung edges, hindi siya pixelated. Tapos, dito naman sa g2.set rendering hints.key initializing. Dito, sinet namin yung color ng thumb. Tapos, dinraw din namin yung rounded rectangle yung actual thumb. Tapos yung parameters niya is x position, y position, with height, arc with arc height. Tapos 5, 5 yung arc para may rounded corners. Tapos i-dispose namin yung graphics object para ma-free yung memory. Tapos yung method naman para i-paint yung track, yung background ng scroll bar is yung protected void paint track graphics G, J component si rectangle track bounds. Tapos gumawa ulit kami ng graphics 2D object. And isinet din namin yung track color niya. Tapos dinraw namin ulit yung rectangle. Plain lang, walang rounded corners. Kasi background lang naman to. Okay naman. Tapos sa g2.dispose, open and close parenthesis, semicolon, nilagay namin to para i-dispose yung graphics. So, ito yung custom table ng class na gagamitin natin pag gusto natin may sariling style yung table sa system. Mas maganda kasi tignan kaysa sa default look lang ng JTable. Tapos, tatawagin natin agad yung constructor ng class kapag gumawa ng bagong custom table. And tatawagin din muna natin yung constructor ng JTable. After gumawa ng table object, i-apply naman natin agad yung design. Dito din natin nilalagay lahat ng design at formatting sa table. Nag-set tayo ng font into Tahoma font plain 13 sa table para maging uniform yung itsura nila. Tapos, sinet din natin yung height into 40 para hindi magdikit-dikit yung mga text. And hinide din natin yung grid lines para mas malinis tingnan. Walang spacing sa pagitan ng cells. Tapos, nag-set din kami ng selection background into light gray kapag nakaselect na ang row. Sa text naman, sinet namin yung color niya into charcoal dark. Tapos, sa JTable header equals getTable header, dito kukunin natin yung header para ma-apply naman yung design. Pagkatapos niyan,
pinalitan namin yung font ng header para mas bold at mas mahalata into header.set font, open and close new font, Tahoma. Tapos, yung background color din ng header. Tas naman, yung header.set foreground, kulay.charcoal dark. Ito naman yung text ng header namin. Tapos, dimension, header.get preferred size. Sinet namin to into 45 para mas mataas yung header tsaka para mas maging readable siya. Tapos, nag-custom din kami ng renderer para kontrolado natin kung paano lumalabas yung cells. After that, tawagin muna natin yung default rendering. Yung component C equals super.getTable cell renderer component. Open and close parenthesis table value is selected has focus row column. Kapag naman hindi selected ang row, lalagyan natin ng alternating color effect para mas madaling basahin palitan yung kulay kada row. Tas naman yung kulay ng text sa cells, sinet namin siya into foreground, konting padding sa loob ng cell. Ito naman yung round panel class natin. Para lang din siyang regular J-panel pero may rounded corners. Ginagamit naman to para sa mga UI sections na kailangan ng mas malinis at modern look. Tapos, ito naman yung corner radius. Ito yung kung gaano ka-curve yung bawat kanto. Sinet natin siya into default 15 pixels. Tapos, sa constructor number 1, wala tong parameters. Naka-default lang yung panel niya na may rounded corners. Tapos, hindi siya naninimi? Agli mo, nanini? O pake? Ito naman yung round panel class natin. Para lang din siyang regular J-panel pero may rounded corners. Ginagamit natin to para sa mga UI sections na kailangan ng mas malinis at modern look. Tapos, sa default 15 pixels naman, ito yung corner radius kung gaano ka-curve yung mga kanto. Tapos, sa constructor number 1, walang parameters dito. Naka-default panel lang siya na may rounded corners. And hindi siya opaque para makita yung custom na pag-paint natin ng rounded shape. Sa constructor number 2, merong layout manager. Useful to kung gusto mo agad mag-set ng layout hanggang gumagawa ng panel. Sa constructor number 3 naman, meron kami nilagay na custom radius para ma-adjust kung gaano ka-round yung corners na gusto namin. Next, pinipaint natin yung mismong panel dito. In-override din namin siya kasi custom shape, rounded rectangle, kung gusto natin. Tapos sa paint components, open and close graphic G, tawagin muna yung original paint component, which is yung super.paint component, open and close G. Next, sa graphics 2D, G2 equals graphic 2D, ito yung ginamit namin na graphics para mas maging smooth at maganda yung drawing. Tsaka para maging
anti-aliasing para hindi siya sabog or jog yung mga curves niya. Tapos, sinet namin yung color, yung background color, para yun yung gagamitin naming panel sa pang-fill. Next. Sa home form namin, ganito yung magiging style niya. Ginamitan namin siya ng border layout na may konting spacing na 15 by 15 para maging breathable siya tignan. Tapos, nag-set kami ng background na kulay dot white para maging simple at malinis na white background lang siya. And nag-set din kami ng border para ito yung maging padding ng buong panel para hindi maging dikit-dikit sa edges yung mga contents. Tapos ito namang init components, open and close parenthesis, ito yung tatawagin para mag-display yung date and time. And dito naman sa private void init components, open close parenthesis, ito yung header kung saan lalabas yung greetings and date sa loob ng system. And nag-add kami ng create top cards panel para dito mag-stats yung cards. Dito lalabas yung students, staff, courses sa loob ng system. And nag-add din kami ng create bottom panel. Ito yung bottom section placeholder. Tapos, ito namang panel.set border, new empty border. Ito yung space sa baba para hindi dikit sa ibang components. And naglagay din kami ng container ng welcome text at subtitle. Tas ito namang time label. Ito yung label kung saan lalagay yung current date. And nag-arrange din kami ng panel kung saan lalabas yung date and time. For example, sa left yung welcome, tapos sa right naman yung date and time. Next naman, dito sa JLabel, value label equals new JLabel value. Ito yung value na meron mga big numbers. Tapos, ginagamit to para ma-center din yung content nung nasa box. Naglagay din kami ng JLabel, name label, which is itong text label sa loob ng total students. Ito namang name label that set horizontal alignment. Ginagamit to para ma-center naman yung content ng nasa box. Tapos ito namang JPanel text panel equals new JPanel new grid layout. Sinicenter nito yung parehong JPanel. Ito mga text panel kineme. Tapos dito naman sa private JPanel create bottom panel, open and close parenthesis, ito yung placeholder area sa baba para may space siya. And itong panel.set preferred size, ito naman yung placeholder height para meron siyang structure. Next, itong private void start clock, dito natin kukunin yung current date, fixed siya for now.
Okay guys, so ito naman yung login form class natin. Nag-extend siya ng JPanel para makagawa tayo ng custom panel para sa login screen. Meron tayong 4 main components dito sa login form. Una, yung username field. Dito magta-type yung user ng username, private, JText field, username field. Pangalawa, yung password field. Dito naman yung password, naka-hidden yung mga characters dito. Sinet natin siya ng private JPassword field, password field, semicolon. Pangatlo, yung sign in button. Ito yung button na i-click para mag-log in. And lastly, yung message label. Dito lalabas yung success or error messages. Alright, so ito yung constructor ng login form. Notice ha, may parameter tayo na runnable. Ito yung callback function. Tatawagin natin to kapag successful yung login. Tapos, first thing, iset natin yung layout to grid bug layout. Ginagamit natin to para flexible yung positioning ng components. Itong set layout, open, new grid layout, open close parenthesis, tapos semicolon. After that, isa-set natin yung background color to white para clean and professional lang yung look. Tapos, tatawagin natin yung init component method. Doon natin gagawin lahat ng UI elements. Ito naman yung main method kung saan gagawin natin lahat ng UI components. Medyo mahaba to pero step by step lang tayo. So, step 1, mag-set up tayo ng main container constraints. Gumawa muna tayo ng grid bug constraints para sa positioning. Itong grid bug constraints, GBC equals new grid bug constraints, open and close parenthesis, semicolon. After that, iset naman natin yung insets. Ito yung spacing around ng components. So, yung format nito, top, left, bottom, right, lahat 10 pixels siya. Tapos, step 2 naman, gagawa tayo ng login panel container. So, gumawa tayo ng round panel. Ito yung custom component natin with rounded corners. Yung 30 is yung radius ng corners in pixels. Tapos, iset natin yung background color to light gray. After that, nilagay natin tong login panel. Ito yung layout ng grid bug layout natin. Tapos naman, iset naman natin yung preferred size into 400 pixels wide and 450 pixels tall. Perfect size to para sa login form natin. Step 3, gumawa tayo ng panel constraints. Gumawa ulit tayo ng constraints pero ito para sa loob ng login panel. After that, iset natin yung insets into 15 sa top, bottom, tapos 30 naman sa left and right. Mas malaki yung horizontal padding para maganda siya tignan. Tapos dito naman sa grid bug constraints horizontal, isinet natin to sa horizontal, meaning mag-stretch siya horizontally yung mga components. Tapos, isinet din natin yung grid to 0, meaning lahat ng components na nasa column ay 0 siya. One column lang kasi lahat vertically aligned. Step 4, gagawa tayo ng title label. So, gumawa tayo ng label para sa title, which is itong Student Information System. Tapos, sinet natin yung font into Tahoma, bold size niya 22. Naka-bold siya para mas ma-emphasize yung size na 22 and para mas malaki yung text and mas clear siya tignan. Isinet din natin yung foreground color
Tapos, isinet din natin na naka-center yung text. Tapos dito naman sa panel gbc.greedy equals 0, semicolon, sinet natin yung position nito into row 0 sa pinakataas. Tapos, dito naman sa panel gbc.insets equals new insets 30, 30, 10, 30, isinet natin yung custom insets para sa title into 30 sa top tapos 10 naman sa bottom. Mas malaki yung top padding para may breathing yung room. Finally, i-add natin yung title label sa login panel. Step 5, gumawa tayo ng subtitle label. Ito yung sign in to continue na text JLabel, subtitle label equals new JLabel, sign in to start. Isinet din natin yung font into Tahoe. Next naman, yung report form class natin. Parang dashboard na nagdi-display ng quick stat. Ginagamit natin to para makita agad yung key numbers ng system sa visual cards. Yung constructor ng form, dito natin isiniset up yung layout at components. Tapos, nag-set tayo ng layout at sa border layout para mas madali i-paste yung section sa top, center, and bottom. Ginamit din natin background color ng form is vaporous gray para hindi sobrang plain white tignan. Nag-set din pala tayo ng padding sa paligid ng buong form para hindi nakadikit sa edges yung components. Tapos dito naman sa init components, tinawag natin yung method dito para i-initialize lahat ng UI components natin. Dito naman sa private void init components, ito yung method para i-set up at i-add ang lahat ng components sa form. Tapos, itong JPanel main panel equals new JPanel. Ito yung main panel na gagamitin natin para i-contain lahat ng sections. Naglagay din tayo ng vertical layout para yung cards ay stack from top to bottom. Tapos, ginamit ulit natin yung opaque para maging transparent at para makita yung background color ng form sa likod. Dito naman sa round panel, stats panel equals create stats panel. Ginawa natin to para sa stats panel natin, dito natin ilalagay yung mga rounded cards na nagdi-display ng mga numbers. And nilimit din pala natin yung height sa 350 para maging consistent at hindi lumaki masyado. Inad din natin yung stats panel sa main panel. Tapos, naglagay din tayo ng main panel sa top section ng form, which is itong border layout.north. Ito namang private round panel create stats panel. Ito yung method na gumagawa ng panel na may statistics cards. Tapos, naglagay din tayo ng rounded panel para mas smooth yung edges nila. Sinet din pala natin yung background into white para mas malinaw tignan yung mga cards. After that, naglagay din tayo ng border layout para may space sa top, which is yung title, at center naman yung cards. Tapos naglagay din tayo ng padding sa loob para hindi dikit-dikit yung content sa edges. Dito naman sa JLabel equals new JLabel statistics, ito yung title label ng stats section. Tapos,
Naglagay rin tayo ng space sa ilalim ng title, itong 0020. Tapos, itong J-panel, stats grid equals new J-panel. Ito yung panel na nagko-contain ng stat cards, 2 rows by 2 columns. Tapos, nag-set din tayo ulit ng opaque para maging transparent ulit yung panel sa background. Nag-add din pala tayo ng individual stats cards. Tapos, naglagay din tayo ng title sa top, stats grid sa center ng rounded panel natin. Next naman, itong private J-panel create stat card, ito yung method natin para gumawa ng individual statistic card. Yung label nito, equals description, value equals number, tapos color, accent ng number. So, yung panel ng card, meron siyang space sa pagitan ng value at label. Tapos, sinet ulit natin yung background niya into light gray background para hindi start white siya tingnan. Naglagay din tayo ng compound border, outer line border, tapos yung inner padding. Tapos dito naman sa border factory that create line border, naglagay tayo ng 1px dark line sa labas. Tapos, naglagay din tayo ng padding sa loob ng card. Next naman, itong J-label, value label equals new J-label. Ito yung label para sa value ng stat natin. Malaking font yung ginamit natin para dito yung focus. Tapos, nilagay natin itong value label that set horizontal alignment para naka-center siya. Tapos, ito namang J-label, label components equals new J-label. Ito yung label para sa description ng stat natin. Last naman, nag-add tayo ng value sa center label sa bottom ng card. Ito naman yung staff form para sa staff management page ng system. Dito, pwede mag-view at search ng staff records. Read-only lang to, walang add, edit, delete features. Tapos, itong private custom table, ito yung UI components natin. Ito yung table para ipakita yung staff list natin sa system. Tapos, ito rin yung data model ng table. Agad moment. Ito naman yung staff form natin para sa staff management page ng system. Dito, pwede mag-view at mag-search ng staff records. Read-only lang to, walang add, edit, or delete features. Next naman yung UI components natin. Ito yung data model ng table. Tapos, itong private list object staff data. Ito yung memory storage ng staff data natin. Tapos, ito namang public staff form. Ito yung constructor. So, dito natin sineset up yung layout at components. Ito yung pinaka-main layout ng form natin. Sinet din pala natin yung background niya into vaporous gray. Tapos, naglagay din tayo ng padding sa paligid ng
border natin. Tapos, nilagay din natin tong init components para ma-initialize niya yung UI components natin. Ito namang private void init components. Ito yung method para i-set up ang components sa form. Tapos, main panel to para i-contain ang top controls at table. Ito namang jPanel top panel equals new jPanel. Ito yung top panel para sa search controls natin. Tapos, nag-input din tayo ng search input field. And, naglagay din tayo ng search button para kapag magsi-search ka, ganon. Tapos, nilagay din natin tong search button, add action listener. Ito yung action kapag nag-click na natin yung search button. Ito namang custom button, refresh button. Ito yung refresh button natin. Tapos, naglagay din tayo ng action listener para kapag kinlik natin, mare-refresh siya. Naglagay din tayo ng mga control panel sa taas. Itong top panel that add search field, search button, tsaka refresh button. Ito namang round panel, table panel equals create table panel. Ito yung table panel natin na nagdi-display ng staff list. Naglagay din tayo ng panel sa main panel natin. Tapos, naglagay din tayo ng main panel sa form. Ito namang private round panel, create table panel. Ito yung method para gumawa ng table panel na may title at scrollable table. Next naman, itong round panel equals new round panel. Ito yung rounded panel natin. Tapos, sinet natin yung background color niya sa white. Naglagay din tayo ng title label ng panel, which is itong staff list. Tapos, ginamitan natin siya ng font na Tahoma. Tapos, naka-bold siya. Yung size niya, 18. After that, nilagay natin itong string columns equals name, email, phone, department. Ito yung columns ng names para sa table naman. Naglagay din tayo ng table model kung saan naka-read only lang siya. Hindi siya pwede ma-edit. Tapos, hindi rin siya pwedeng ma-delete. Nilagay din natin tong table equals new custom table. Ito yung table kung saan natin sineset yung model natin. Tapos naglagay din tayo ng scroll pane para sa table natin. Nagdagdag din pala tayo ng component sa panel. Tapos, nilagay natin tong load sample data para sa staff data natin. For load sample data pala sa table, ito yung kunyari, may staff tayong mga ganito. Kunyari itong private void load sample data. Ito yung sample staff records natin. Itong julianasantos23@gmail.com, ganon. Naglagay ulit tayo ng refresh table para makita natin agad. Tapos nilagay din natin tong private void search stuff. Ito yung searching method para i-filter yung table based sa keyword niya. Tapos, nilagay natin tong for object row stuff data, for object cell row, tapos yung if. Ito yung
looping niya para mag-loop siya sa data natin. Tapos naglagay ulit pala tayo ng refresh method para ipakita lahat ng data sa loob ng table. Tapos nilagay din natin itong search field.set text para i-clear niya yung search input. Tapos nag-add tayo ng lahat ng data sa loob ng model natin. Next naman yung staff form natin para sa staff management page ng system. So dito, pwede mag-view at mag-search ng staff records. Read-only lang din to, walang add, edit, and delete features. Tapos, ito naman yung mga UI components natin. Naglagay tayo ng private default table model. Ito yung magiging data model ng table natin. Ito na ata yung kanina, Min, eh. Na? Ay, wait. Di ba ito yun? Next naman, yung student form natin. Naglagay tayo ng private custom table. Ito yung custom JTable natin with styling. Tapos, nilagay din natin itong private default table model. Ito yung model ng table natin kung saan nakastore yung rows and columns. Nilagay din natin itong private JText field. Magiging search bar. Next naman, nag-input tayo ng fields para sa student form natin. Combo box, string status box. Ito yung status natin. Tapos yung nakalagay dito, kung active ba or graduate. Next, ito yung private list objects. Saan? Pwede lang pa ulit? Yung kay na yung signal ko, magkaing smoking kay kulapta. Mag-choppy yun. May na yung signal. Sige. Pauli mo na mo. Tapos cut ko na Sige. Ayan. Laging kay... Ulit ko sa umpisa? Ulitin ko sa umpisa? Sige. Masya. Lag na. Next naman, yung student form natin. Naglagay tayo ng private custom table. Ito yung custom JTable natin with styling. Tapos, nilagay din natin tong private default table. Ito yung model ng table kung saan nakastore ang rows and columns. Naglagay din pala tayo ng private JText field, search field. Ito yung magiging search bar natin. In-input din natin yung fields para sa student form, which is itong private JText field, ID field, name field, email field, phone field, and yung course field. Naglagay rin pala tayo ng private JCombo box, string status box. Ito yung student status, kung active ba sila, inactive, or graduated. Nag-input din tayo ng private list object, student data equals new array list. Ito yung storage ng student records natin. So, mag-start tayo sa constructor ng page natin. Dito natin ginagawa yung layout, kulay, tapos yung padding.
Nag-set tayo ng border layout sa may north center layout sections. Tapos, nag-set din tayo ng background color ng buong form natin into vaporous gray. Naglagay din pala tayo ng padding para hindi dikit sa gilid yung mga contents. Tapos, tinawag natin yung main UI components natin. After that, naglagay tayo ng JPanel main panel. Ito yung main container panel natin sa lahat ng sections. Nilagay din pala natin tong main panel.set opaque. Ito para maging transparent yung background natin sa styling. Sinet din pala natin yung round panel, form panel equals create form panel. Ito yung magiging form panel natin para sa ID, name, email, and etc. Naglagay din tayo ng search bar panel. Meron siyang search tapos refresh button. Naglagay din pala tayo ng search text field niya. After that, sinet natin yung custom button, search button. Ito yung search button natin with event listener siya. Pagkatapos, sinet ulit natin yung custom button, refresh button. Para naman sa refresh button niya, kunyari, i-reset mo siya or i-reload yung table. After that, nilagay na dito mga search panels, itong search field, search button, refresh button sa components natin. Sinet din pala natin yung table container niya into rounded background. Tapos, naglagay tayo ng JPanel top section. Ito yung form panel, tapos yung search panel natin. Tapos, nilagay natin tong border layout .north. Ito yung magiging main panel natin. Tapos, dinagdag natin yung border layout .center para naka-center yung buong page natin. Sinet din pala natin yung color into white rounded box para sa student entry form natin. Nilagay din pala natin tong JLabel title equals new JLabel. Ito yung form title natin which is itong information of students. Tapos sinet natin yung font nito into Tahoma, tapos naka-bold din siya. Naglagay din pala tayo ng grid layout, 2 rows by 3 columns siya. After that, nag-declare tayo ng text field. Itong ID field equals new JText field, name field equals new JText field, email field, phone field, course field. Lastly, nag-set tayo ng font styles para sa lahat ng fields natin. Itong JText field, F, new JText field. Yung ID field, name field, email field, phone field, tapos yung course natin. Next naman, yung card data natin. Ito yung model class para sa dashboard cards. Nag-store to ng title, value, at color ng bawat card. Tapos nilagay din natin yung mga fields niya.
itong private string title, ito yung label ng card natin, which is itong total students. Tapos, sinet din natin yung private string value. Ito yung value na ipapakita. For example, 1,245. Tapos, nilagay natin yung color ng value text. So, next naman, yung card data natin. Ito yung model class para sa dashboards. So, dito nag-store ng title, value, at color ng bawat card. Naglagay din pala tayo ng private string title. Ito yung label ng card. For example, itong total students. Tapos, silagay din natin yung private string value para mapakita yung value niya. Sinet din pala natin yung color ng value text. Next naman, naglagay tayo ng constructor. Ito yung gumagawa ng bagong card data object. Tapos, nilagay din natin tong icon news. Hindi namin to ginagamit for now. Tapos, nilagay pala namin itong public card data, string title, string value, kulay color, string icon. Ito yung icon parameter na naka-reserve para sa future use. After that, nilagay namin itong mga public string get title, public string get value, public kulay get color. Ito yung mga getter methods namin. Tapos, naglagay din kami ng setter methods kasi useful to lalo na kapag dynamic yung data natin. Next naman yung menu data. Ito yung model class para sa side menu items. Dito, nag-store lang tayo ng pangalan ng bawat menu item. Tapos, naglagay kami ng private string name. Ito yung pangalan ng menu item. Tapos, nilagay namin tong public menu data string name. Ito yung constructor na gumagawa ng bagong menu data object. Tapos, yung at param name, ito yung pangalan ng menu item. After that, nilagay din namin itong public string get name, return name. Ito yung getter. Kukunin nito yung pangalan ng menu item natin. Lastly, nilagay din pala namin yung public void set name, string name. Ito yung setter kapag i-update natin yung pangalan ng menu item. Okay. So, lilipat naman tayo dito sa staff. Ito yung model class para sa staff members. So, dito nag-store yung basic staff information tulad ng pangalan, email, phone, at department. Naglagay din kami ng private string name. Ito yung properties ng staff kung saan nakalagay yung full name ng staff. Tapos, sa email naman, ito yung email address nila. Tapos, yung phone number. Tapos, kung anong department sila. For example, COEX, CAS, COED, and etc. Tapos, gumawa din kami ng bagong staff object. Itong at param name, full name ng staff. Tapos, yung param email, phone department. Ito yung yung mga fields kung saan nakalagay yung mga properties nga ng staff. After that, naglagay din kami ng getter methods para ma-access yung private fields. Tapos, nilagay din namin itong public void set name.
para sa setter methods para kapag nag-update ng staff info, makukuha niya or ma-access niya. So next naman, itong public class student. Ito yung, naglagay kami ng private fields dito kung saan ini-store yung mga student info like student ID, full name ng student, email address, contact number, pati yung course kung saan sila naka-enroll. Tapos naglagay din pala kami ng constructor kung saan tatawagin kapag gagawa na ng bagong student object. So required to sa lahat ng fields dito. Tapos nag-assign din pala kami ng values ng parameters sa field ng object, itong this.id, this.name, this.email, phone, and course. Naglagay din pala kami ng getter methods para ma-access yung value ng bawat fields. Itong yung get ID, get name, get email, get phone, tapos yung get course. Tapos nilagay namin tong setter methods para ma-update yung value ng fields. So, useful to kapag kailangan baguhin yung info ng students. Good day everyone, I am Charmin T. Soriano and today ipapresent ko yung mainframe, side menu, dashboard, and yung info card. So, first, i-represent ko muna yung sa mainframe. Ito yung components ng mainframe. Yung side menu, magiging left side siya. Tapos, dun sa top bar, ito yung nagdi-display ng title. Tapos, dito sa dashboard, ito yung main panel kung saan nagpapalit yung forms. Tapos, dito, sa public mainframe, ito yung constructor. Pag ito, tatawagin to kapag gumawa ng mainframe object. Ito yung sa student information system, ito yung title ng window. Ito, sa set size, 1,400 by 800, ito yung window size. Tapos, sa set default, close operation, gframe.exit and close. Ito yung close up kapag pinindot yung X. Then, dito sa set location relative to null, ito yung center sa screen. Yung init components, tinawag tong method para i-set up lahat ng components. Then, dito naman, sa private void init components, ayun nga yung sinabi ko kanina, ito yung method para i-initialize at i-layout lahat ng components. Dito sa set layout, new border layout, ito yung ginamit sa border layout para dun sa frame. Tapos ito naman yung sa side menu, top bar, tsaka yung dashboard. Ito yung sa instantiate components. Tapos dito nag-add kami ng mga iba-ibang forms sa dashboard. So ayun nga, yung iba-ibang forms sa dashboard. Ito yung sa home, student, staff, tsaka yung sa reports. Tapos dito, nag-add kami ng menu listener sa side menu kapag pinili ng user yung menu. So, itong dashboard.show for menu name, show corresponding form siya. Tapos dito sa top bar.set title, menu name, ito yung update title sa top bar. Then dito sa main panel, MG panel, main panel, ito yung main panel para sa top bar at sa dashboard. Ito yung sa top bar sa taas, tapos ito yung sa dashboard sa gitna. Border layout north, tsaka to center. Then dito sa add side menu border layout west. Ito yung sa add panel sa frame. Tas ito din add main panel border layout. Magiging center siya nun.
Ayun. Tapos, lastly, yung sa public static void main string arch, and sa swing utilities invoke later. Ito yung sa ensure thread safe sa GUI. Tapos, ito sa frame.setVisible, true. Dito ipapakita yung frame. So, dito sa part na to, ito yung starting point ng app. Yung system namin. Ayun lang. So, ayun. Next tayo. Dito naman tayo sa side menu. So, yung public class side menu extends JPanel. So, sa side menu class, yung panel na to, sa left na ito yung sa left side dun sa app, ay sa system, na nag-hold ng navigation buttons. Nagdi-display to ng menu items like yung home, student, staff, tsaka yung reports. So, start na tayo. Dito sa menu listener, ito yung list na listener para i-notify kapag may selection. Ito namang menu items, itong banda na to, list siya ng menu panels. Tapos, ito, yung pag may na-select ka, ito yung current selected menu index. Tapos, yung sa lastly, sa active label, ito, label ng active menu item. Tapos, dito sa, part na to, sa side menu, ayun nga, ito yung background ng side menu. Yung kulay niya is charcoal dark. Yung background, color background. Tapos, ito yung size. Ito yung size ng components. Ito yung tatawaging method para ito yung width ng side menu. Tapos ito namang init components, ito yung tatawaging method para i-set up yung components. Next tayo sa private void init components, yung kanina nga. Ito yung sa logo text, yung sa pinakaibaba ay yung sa nasa side menu. SFIS. Yung sa step 1 muna, ito yung logo panel muna daw ng side menu. Tapos, dito sa step 2, menu panel. Ito yung sa menu panel .set layout, new box layout, menu panel, box layout .y-axis. Ito yung vertical stacking ng menu items. Tapos, dito sa border factory.create empty border 20 by 000. Ito yung main menu top padding, yung space niya. Tapos ito yung mga pagpipilian dun sa menu, yung home, student, staff, tsaka yung reports. Step 3, ito nga, sa for loop natin, gumawa ng menu panel. Ito yun. So, dito, gumawa ng menu panel. Tapos, dito sa menu items.add item, ito yung sa add list. Tapos, ito sa add sa menu panel. Tsaka, lastly, ito yung sa menu panel.add box.create rigid area, new dimension. Tapos, 0 by 3 siya. Ito yung sa spacing between items. Ito naman, dito sa part na to, i-add yung logo sa top. Tapos, i-add yung menu sa center. Tapos, nilagyan natin ng select menu items. Ito yung default selection sa home. Next, sa private JPanel create menu, dito sa part na to, gumawa ng bawat menu item panel. Tapos, itong size na to, padding sa loob ng items to. Then, max size sa panel, ito yung 250 by 45. Tapos, yung hand cursor, ayan, yung new cursor, hand cursor. Ito yung cursor kapag nag-hover. Tapos, dito, yung label ng menu name.
Ayun. Tapos, sinet namin yung border ng rounded border effect para sa hover. Ito yun. Tapos, yung background niya, charcoal dark. Ayun. Tapos, dito naman sa part na to, ito yung mouse events para sa click, hover, tsaka yung sa exit. So, dito sa selected menu item, ito yung isa-select yung item kapag ni-click. Tapos, dito naman sa yung sinabi ko kanina, yung i-notify yung listeners. Next, dito sa part, kung hindi active, mag-change yung background ng hover. Mag-change siya ng color, charcoal light. Ayun nga. Yung background niya. Tapos, dito naman sa mouse exited, ito, if, naman siya, i-reset sa default kung hindi siya active. Dito sa part na yun. Ayan. Next one. Dito sa private void select menu item, ito yung method para i-highlight yung selected menu item. Tapos, ito namang na to, yung JPanel Prev. Ayan, preview selected yan. Tapos, yung JPanel, yung sa current, ayan, yung current selected naman to. Tapos dito, yung active highlight. Tapos dito naman sa public void add menu listener para mag-add ng listeners. Ito. Ayan. Tapos, dito sa private void notify listeners, ina-notify lahat ng listeners kapag may menu na na-click. Dito. Ayun lang para sa side menu part. So, sa next one tayo, sa dashboard. Ito yung dashboard natin. So, ito yung main content area ng app. Ito yan. Dito natin dinidisplay lahat ng forms, home, student, staff reports. Tapos, gumagamit ng card layout para mag-switch ng forms. So, dito sa private fields, ito yung private panel, content panel. Ito yung kung saan nilalagay lahat ng form. Ito yung panel na yun. Tapos, dito sa private card layout, ito yung layout manager na parang deck of cards. Isa lang visible ng isang time. Tapos, dito sa constructor natin, ini-initialize yung dashboard. So, dito, sa set layout, new border layout. Border layout para isa lang yung malaking area. Tapos, dito sa background niya, vaporous gray. Then, ayun, init components. Tinawag to para i-set up yung components. Yung method na to. Next one tayo, sa private void init components, ito yung method para i-set up lahat ng components ng dashboard. Step 1, gumawa ng card layout. Ito yung card layout. Tapos, isa lang yung visible sa isang time. Ganun. Step 2, gumawa ng content panel gamit ang card layout. Ito yung part na to. Tapos, yung kulay niya is vaporous gray. Then, step 3. Dito, i-wrap sa G-scroll pane para may scroll capability siya. Nag-i-scroll yung dun sa loob ng components. Tapos, dito naman, sabi niya, if scroll pane dot set border, null siya, i-remove niya yung default border. Tapos dito naman sa
Set vertical scroll bar. So, dito, custom vertical scroll bar siya. Tapos dito, yung speed. Yung speed, tsaka yung smooth ng pag-scroll. Then, step 4. Dito sa add scroll pane border layout, center. So, yung scroll pane niya, nasa center siya ng dashboard. Dito sa public void add form, ito yung method para mag-add ng form sa dashboard. Tapos yung name dito, yun yung identifier ng form. Tsaka yung form naman, yun yung actual JPanel. Dito naman sa part na to, dito sa content panel.add, ito yung pagre-register ng form sa content panel gamit yung name. Lastly, ito yung public void show form. Ito yung method para mag-show ng specific form sa dashboard. So, yung name nito, yun yung form na gusto mong i-display, ganun. Gusto namin i-display. Tapos, dito sa card layout.show content panel, ito yung form na pinapakita at inihahide or tinatago ang iba. Ayun lang for our dashboard. Next one naman tayo. Dito tayo sa part ng info card. So, info card class, ito yung mga maliliit na cards sa dashboard. Ito yung nagdi-display ng statistics tulad ng total students, kung ilan yung students nila, kung gaano karami. For example, 1,000 sila, ganun. Tapos, nag-extend din tayo ng round panel para may rounded corners tayo dito. Ayan, extends round panel. So, start na tayo dito sa private fields. Dito sa private card data, yung data na ipapakita sa card, ito yun. Tapos, sa private G-label title, label. Ito yung label para sa title ng card. Tapos, ito yung label na to, yung value label. Label naman para sa numerical value. Next one, itong sa na to, constructor na to, yung public info card data. Ito yung tatanggap ng card data object dito sa part na to. Tapos, yung this.data, ito yung magsasave or isa-save yung data. So, next one naman tayo. Sa set layout, new border layout, ito yung layout with 10 px gap or yung may padding siya, ganun. Tapos yung background naman ng ito is color white. Tapos may padding siya ulit dito. Ayun, 20 by 20 by 20 siya. Padding 20 px. Ayan. Then, tinawag natin si init components para iset up yung components. Tapos dito sa private void init components, ito, ginawa to para, para gumawa ng labels at ilagay sa card yung private void init components. So, step 1, gumawa ng panel para sa text label. Ito, sa text panel.set opaque. Then, next one, sa text panel set opaque, ito, magiging transparent para lumabas yung background ng card. Next one naman sa title label, ito, itong part na to, kukunin yung title from card data. Then, next one, ito, yung size, tsaka yung style nung font niya. Size 20, ay size 14, ganun. Then, ito yung sa size niya. Ayan. Set foreground 120, 120, 120.
Dito naman tayo next sa value label. Ito, kinukuha yung value from card data. Tapos, yung laki niya, size, 28 siya. Tsaka yung, font niya is Tahoma, yung bold. Then, yung, kulay niya is dark gray color para main yung focus. Step 4, sa text panel natin, mag-a-add tayo ng label. Ito nga, yung title label, tsaka yung value label. Step 5, the last step, mag-a-add tayo ng text panel sa card. Ito, nilagay siya sa gitna ng card. Naka-center. Ayan. Tapos, lastly, dito sa public void update value, ito yung method para i-update ang value sa card. So, useful kung nagbabago yung data real-time. Dito sa value, label.setText, i-update lang yung label. Ayun lang for our info card. Next one, dito naman tayo sa kulay, sa color. So, yung class na to, dito nakastore lahat ng color constants. Para consistent ang colors sa buong system at madaling i-maintain. So, yung primary colors natin, yung main colors, ito siya. Ito yung dark gray, yung charcoal, dark gray siya, pang buttons at important element. Tapos ito naman, charcoal dark, ito yung mas dark version, pang shadow, at saka yung ginamit namin dun sa background ng side menu. Tapos, dito, charcoal light. Ito yung lighter version. Pang subtle elements. Ayun. Tapos, dito, sa vaporous gray. Soft gray siya. Pwede siya nilagay namin siya dun sa main dashboard background. Then, ito, white. Ginamit namin yung white. Tapos, itong light gray. Ayan, pang alternating row siya. Tapos, another light gray na naman. Para, may basta. Pang variant, ganun. Then, next, we have the caviar. Lagi nagagamit to. Ito yung almost black na siya. Tapos, ginagamit para sa mga main text, ganyan. Then, next, text white. Ito yung text on dark backgrounds. Tapos, dito sa blue, ayan, we have green 10, yellow, tsaka yung red. Ginamit namin yung red dun sa delete button. Yung yellow dun sa mga information, dun sa number. Yung green, ginamit din namin siya sa button dun sa sign in. Tsaka dun sa search bar. Tapos yung blue naman, ginamit din namin siya dun sa search bar. Ganon. Then here, dito sa border neutral, ayan, neutral gray lang siya. Tapos ito, light border. Tapos dark border. So, dito, sa method na to, kinuha yung color based sa string name. Ginagamit nila yan. Tapos, useful kung dynamic yung color sa assignment. Tapos, ito, sa return switch name to uppercase, i-check yung name. Check yung name tsaka yung case, kung case sensitive din siya. Insensitive, I mean. Then, ito, yung sa info, success, warning. Ayun, ginamit namin to dun sa total students, total cursor, total staffs, tsaka yung total ng course sa school. Ayan.
Ayun lang for our kulay. Hi everyone, my name is Raven To. Ngayon, ipepresent ko sa inyo ang top bar at menu listener. Sa presentation na ito, ipinapakita ko kung paano gumagana ang top bar bilang navigation tool at kung paano natin magagamit ang menu listener para mas maging interactive ang ating system. So guys, ipepresent ko yung topbar.java. Ito yon. So, yung top bar, ito yung horizontal bar sa taas ng dashboard na di-display ng title ng current page or form. So, start tayo dito sa private JLabel title label. Ito yung label para sa title ng page. Then, dito sa public top bar, step 1, gumawa kami ng layout at basic system. Ito yun. Ito. Tapos, itong set layout, new border, ito yung simple left-right layout. Then, yung background niya is kulay white. Yun yung ginawa naming background niya. Tapos, dito naman sa preferred size, ano lang siya at yung height lang at yung fixed. Tapos, yung width, flexible siya. So, 0/60. Then, step 2, gumawa kami ng button border. So, itong part na to para may line effect. Ginawa namin ito para may line effect sa ilalim ng top bar. So, yung kulay niya is border neutral. So, step 3, itong init, components, ito yung nag-i-initial ng component. Private void init components, gumawa kami ng default text ng homepage. So, tapos dito, ginawa namin siyang bold at medyo large yung font niya para makita. Tapos, dito naman, dark color caviar para readable. Tapos, dito naman, sa part na to, left padding siya. So, 0/30/0/0. Tapos, dito naman, dito sa add, nag-add kami ng label para sa panel para i-align ito yung sa left. Then, yung public void set title, ito naman yung method para i-update yung title dynamical. So, dito sa title label .set next title para palitan yung text. Package student info.util. Ito yung ibig sabihin, ang file na ito ay kasama sa folder o group na studentinfo.util. Ginagamit ito para organize ang classes mo. Public interface menu listener. Gumawa kami ng isang interface. Interface ay parang kontrata. Sinasabi nito kung anong method ang dapat implement ng ibang class. Yung menu listener, pangalan nito ng interface. So, dito naman sa void on menu selected, ito yung method na dapat implement ng anumang class na ginagamit sa menu lister. Today, ipapakita ko yung ginawa naming student information system. So, dun sa password na ginawa namin, for example lang naman to, yung basta. Tapos, yung password niya, basta din siya. Then, isa-sign in natin. After doon, ito yung nagawa naming system. Ito yung total students, total staff, and courses. Tapos, ito yung dito sa top bar niya. Homepage, tapos header, basta. Kasi yung username namin is basta siya. So, ayun. Meron din siyang date to day. And next, students. Ito yung nagawa namin system sa student. Ayan.
So, for example, maglalagay ako ng student ID, C2024 00726. Yung name ko. Soriano. Then, yung email. Charming22 gmail.com. Yung number 0922334456. Ayan. Then, yung course. Information technology. Tapos, i-add natin to. Yung add student. Pag na-add natin siya, may lalabas na ito, sabi niya added successfully. Then, i-tap natin tong okay. Then, if we scroll down, makikita natin yung information na nilagay ko dun sa ibabaw kanina. Ito yung number, tsaka yung name ko. Sa ID, name, email, phone, tsaka course. If mag-clear naman ay magdi-delete tayo, sasabihin dito, please select a student to delete. So, pag sinelect ko to, itong Ira Mendoza, i-delete natin siya. Magtatanong siya, are you sure you want to delete this student? Yes. Then, deleted successfully. If ito naman, yung sa clear, pag clear natin siya, mawawala din information. Tapos, pag want natin siyang i-update, pipindutin natin dito. For example, hindi na computer engineering yung course niya. Sabihin natin nasa na siya, information technology. Ipipindutin natin tong update para mag-update yun sa course niya. So, ayan, dito sa Mark de la Cruz, information technology, nag-update na siya. Tapos dito naman sa search, pag maghanapin natin yung isang student, tapos yung niya, information niya, example, Ethan. Search natin, tapos ito, lalabas yung kay Ethan. Next one, yung sa staff, ito, yung sa, for example lang to, yung na to, mga name na to. Kunyari, ito daw yung mga staff. Staff list sa school. Ayan. Tapos, if want din natin silang i-search, dito din yung search bar. Example, yung Nina. Dito yung search bar. Then, ayun. Tapos, lastly, dito sa reports. Ito yung kanina. Yung nasa homepage. Update siya. Ito yung total enrollment ng mga student daw. Active course. Ayun. Tapos, staff members. So, overall, ayun lang yung sa system namin. Thank you.